Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Morning! Bless po ba kayo? Amen! Amen. Tayo na pong tumayo at tayo po kakanta po ng pang-welcome song. Sasabihin po natin, I'm glad you are here. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo. I'm glad you are here. Welcome po sa mga kapatid po natin mga bago. Parang wala akong naririnig. Sabihin mo pa nga po natin, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Yes, Hallelujah! God is good! All the time! Amen! Gamitin po natin ang ating mga kamay, ating para po sa pagsambal sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! The Lord our God is good!
Sa umagang ito, Panginoon, maraming pong salamat, Lord God, sa mga biyayang pinagkakaloob mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Yes, God. Kaya po kami nakakatayo, Panginoon, sa harapan, Lord God, dahil sa iyong walang hapag na biyaya, walang hanggang biyaya, walang hanggang hapag sa amin, Panginoon. Yes, God, and pour out your Holy Spirit in this place, Panginoon. Hallelujah. Because, Lord God, we believe that we cannot do nothing without you in our lives. Holy Spirit within us, be with us, Lord. Hallelujah. Spirit, touch your church, Lord God. Hallelujah. Kung meron lang pong nag-announce, Lord God, ng kagalingan, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Lord, iunat mo po ang iyong kanang kami, Lord God, upang abutin. Pagalingin, Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Lord, we need your grace and mercy, O God. Hallelujah. Mga kapatid, handa natin ang ating mga puso dahil dadaloy ang biyaya ng Panginoon sa umagang ito. Yes, God, ating tanggapin ang kanyang biyaya. Yes, God, hallelujah. Let's sing, Lord, we need your grace and mercy. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit. To open heaven's door. Once again, Lord, we need your grace. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Your Spirit touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we have, but we yearn to see your glory. Restore this dying love. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we need your grace, O God. Lord, we
Lord God, na umalis, Lord God, sa iyong tahanan sa araw na ito, Panginoon, na hindi mo po kami bless, Lord God. We need your power, Lord. We need the power of your Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. Kung meron man po, Lord God, nangangailangan, Lord God, physically, emotionally, spiritually, and financially, Lord God, sumali mo. Tinitiglan ako po, Lord God, na ikaw ang siyang manguna, Lord God. Hallelujah. Lord God, i-touch mo, Lord God, ang kapatid na ito. Hallelujah. Let it rain, oh God. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin natin, mga kapatid. Ang wala ng pagpapala sa mga Pinoy. Hallelujah. Say hallelujah to the Lord. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Let it rain. Let it rain. Oh, when it feels like it's not raining. Let it rain. Let it rain. Oh, when it feels like it's not raining. Yes, oh God, let us continue to worship our Lord. Hallelujah, oh God, we praise you. We worship you, Panginoon. Lord, hayaan mo nga, Lord God, na buksan mo ang durungawan ng langit, Lord God, at ibuhos ang pagpapala, Panginoon. Ibuhos ang kagalingan, Lord God. Let your Spirit manifest, Panginoon, in this place, oh God. Oh, Holy Spirit, we invite you in the midst of us. Holy Spirit, be our guide, be our teacher, oh God. Hallelujah. You are welcome. You are very welcome in this place, Holy Spirit. Hayaan mo, Panginoon, ang inyong Santong Espiritu ang siyang mag-move sa bawat isa sa amin, Lord God, sa umagang ito. Hallelujah. Lord, we are ready, Lord God, to receive, Panginoon, kung ano po ang inihanda nyo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Hallelujah, Panginoon. We are here. We are ready, Lord God, and we are prepared, Panginoon, sa kung anumang salita, Lord God, na ibibigay nyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Heavenly Father, we lift up unto you, Panginoon, your servant, Panginoon, na siyang gagamitin mo sa umagang ito, Lord God. Let your anointing be upon him, Panginoon. Lord, may your wisdom, may your knowledge be upon him, Lord God. And dalangin ko, Panginoon, sa bawat salita, Lord God, na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na papasok ito at titimo sa aming mga puso't isipan, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, yung bawat salitang aming maririnig, Panginoon, na siya makakapagpabago, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. If you need to break us, Lord God, then break us, Panginoon, and change us for good, oh God. Dalangin ko, Lord God, na through your words, Panginoon, your spirit, your power, Panginoon, and your glory will manifest in our lives, Lord God. Kaya, Panginoon, narito po kami ngayon, Panginoon, handa, Lord God, na makinig, magpasakop, Panginoon, magpabago, Lord God, through your words, Panginoon. Kaya, Lord, kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord God. And we claim the victory upon victory, Panginoon, na gagawin nyo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Hindi po kami lalabas sa panambahan ito, Lord God, na walang nababago, Lord God, na walang natututunan, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord God, that you are our teacher, Panginoon, na hindi niyo po hahayaan na walang mangyayari sa bawat isa sa amin, Lord God. Kaya maraming salamat, O Diyos. Pangunahan niyo po ang service na ito, Lord God.
Kayo nawa ang maitaas at mapurihan sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Ano po sa inyo lahat? Bago po tayo magpasimula, pwede niyo po bang pakibati ang inyong pong katabi kapatid? I'm so glad that you are here. Siguro po bago po tayo magpasimula, gusto namin i-recognize po yung mga kapatiran po natin sa Ventimiglia. Pwede po bang tumayo yung mga kapatiran po natin sa Ventimiglia na ngayon po ay kasama po natin sa pagpupuri ang Rosana. Sige nga po para ma-recognize naman natin po. Oh, thank you Lord. Ngayon po ay unang linggo po ng May, napakabilis po talaga ng panahon. Kung matatandaan niyo po, nung mga nakaraan, may not-mistaken, month of March, ang ating po naging inalagay po na patungkol po sa Holy Spirit. At itong April, ang tinalagay naman po natin ay patungkol naman po sa Divine Healing. At ngayon naman po, meron po tayong bagong team. At ang team po natin sa buong buwan na ito ay tinatawag na The Battle Belongs to the Lord. At naniniwala po ako na sa mga susunod pang mga mag-speak po dito ay naniniwala po ako na meron po silang maibibigay po na mensahe po sa atin. So tayo po ay magpatuloy na po sa ating pong gusto ko lang po basahin po ito. No? Tayo kumara. Okay. Yan. Sabi po dito sa James chapter 4 verse 7 and 10. Basahin ko lamang po ito. No? Sabi po dito, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter into mourning and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Ang Diyos po ang siyang patuloy na magpala sa kanya po mga salita. Mga kapatid, sa umaga po ito, na bago po ako magpatuloy, meron po akong gustong tanong po sa inyo. Kung tatanungin ko po kayo, ano po kaya ang masasabi niyong one of the greatest na nangyari po sa inyo pong buhay? Ano kaya ang masasabi niyo na the greatest thing in all my life is? Siguro po kung tatanungin po natin dito ay yung mga taong walang pananampalataya, siguro sasabihin nila, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa aking buhay na nagkaroon ako ng visa. Okay, diba? O kaya ina-promote ako, o kaya yung sinagot ako ng aking minamahal, yung nagunta ako dito sa France. Pero naniniwala po ako siguro po mag-agree po kayo sa akin, na tayo po bilang mga mananampalataya, na siguro ang pinakamagandang bagay na nangyari po sa ating pong buhay, nung tayo po ay nakakilala po sa Panginoon. Nalala ko po nung bago pa ako ng mananampalataya, meron po isang kantang sumikat, sabi po doon, the greatest thing in all my life is knowing you. Ewan ko nakakatanda, parang tayo, dekada 80, the greatest thing in all my life. Meron pong ganong kanta, no? At alam niyo po, nakakalimut lamang po, meron po ibang mga mananampalataya na meron po silang mga ibang pagkaunawa patungkol po sa pagiging mananampalataya. Ito po yung aking mga initial observation about Christianity. Una, meron po ibang mga mananampalataya na ganito po ang kanila pong pagkaunawa sa pagiging isang Kristiyano. Tinatawag na, ang buhay daw po ay Kristiyano is not it's not a bed of roses. No? Naniniwala po ba kayo dito? Ng buhay pananampalataya po o buhay Kristiyano po ay hindi po bed of roses. Kaya nga po ako personally, no, meron po kasi isang kantang kinakanta dati, no, yung para bang ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Actually, ito para po sa akin, parang hindi po ako masyadong komportable po doon sa kanta nila. Especially po doon sa chorus. Ang sabi po doon sa chorus doon, nung si Jesus ay kasama, laging masaya. Maganda po, no, very encouraging po yung song, pero in reality, parang hindi naman yata totoo. Sapagkat ang sabi po sa Bible, sabi po sa John chapter 16 verse 33, sabi po diyan, these things I have spoken to you, that in me, you may have peace. In the world, you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Sabi-sabihin lamang po nito, sa mundo po, sa buhay po natin, hindi po ito bed of roses. Kaya nga po very dangerous pag sinabi po natin, alam mo, tanggapin mo lamang si Jesus Christ, talaga magiging paraiso yung buhay mo. Hindi po. Dahil sa buhay po natin, ay meron po mga
challenges. Kung babasahin nga po natin, di ba sabi po sa Bible, ang ating pong Panginoon is a man of sorrow. Ang banal na Espiritu is ating comforter. At kung babasahin nga din po natin, yung church history, yung mga unang mananampalataya po noon, sila po ay talagang dumanas po ng iba't ibang mga challenges sa kanila pong mga buhay. So tandaan po natin, ang buhay Kristiyano po, it is not a bed of roses. Ito po yung totoo. Ang buhay Kristiyano po is a pilgrims. Tinignan ko po sa dictionary kung ano po yung pilgrims. Ibig sabihin po pala ng pilgrims, ito po ay galing po sa Latin word na peregrimus. And it means a person who journey to a sacred place for religious reason. Ang isa daw pong, pag sinabi pong pilgrims, tayo daw po ay mga manlalakbay. Sabi po dito, sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 13, ang sabi po diyan, all these people were still living by faith, and when they died, they did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from the distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. So tandaan po natin, tayo po ay hindi po mga taga-sanlibutan. Tayo po ay taga-langit. Kaya nga sabi sa kung babasahin po natin yung Colossians, sabi ko diyan, set your minds on things above. Huwag lamang po talaga dito sapagkat tayo po ay hindi po taga dito. Tayo po ay mga manlalakbay lamang po dito sa mundong ito. Isa pa rin, ang buhay pananampalataya po, ito sa marathon race. Diba meron po tayo nakikita sa, ano po ba pagkakaiba ng marathon dun sa 50-meter dash? Diba yung 50-meter dash, yan po ay pabilisan, hindi po ba? Pero ang buhay pananampalataya po natin, ito po ay katulad po ng marathon. Diba sa marathon, makikita po natin yan sa simula, diba? Napakadami. At sa marathon din po, makikita po natin, ito po ay hindi po pabilisan. Ito po ay patatagan eh. Mapapansin niya po natin sa simula, ang dami nagpasimula sa marathon, pero pagka malapit na yung finish line, makikita mo, dalawa na lang yung nagpapatuloy. So ang buhay po natin, at makikita po natin dito, is not a bed of roses, it is a pilgrims, it is a marathon race, pero ito po, ibig kong bigyan po talaga ng emphasis na. Pero basahin ko na muna ito sa therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily tangle us, and let us run with perseverance the race that marks out for us. Sabi niya, let us run with perseverance. Kaya nga sabi ng Bible, bilang mga mananampalatayang mananakbo, dapat tinatanggal talaga natin yung lahat ng mga nagpapabigat, nagiging sagabal sa ating pagtakbo. And ngayon po, isa rin po sa nasasabi po natin, ang buhay pananampalataya ay isang spiritual warfare. Sabihin nga po natin, spiritual warfare. Ang buhay pananampalataya po natin ay isang pakikipagbakan. Sabi nga po dito, sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 10, sabi po diyan, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. So binigyan po tayo ng full armor. At naniniwala po ako na meron pong plano ang Panginoon kung bakit niya po tayo binigyan ng full armor. So tandaan po natin, ang buhay pananampalataya po natin ay isang spiritual na pakikipagbakan. Kaya nga po, ang title po natin sa umaga pong ito, pinamagatan ko pong God-given key to victory. Sabihin niya po natin, God-given key to victory. Tayo na po yung bulog sa Panginoon, kahit kayo manalangin. Lord, salamat po. Salamat sa pribilehyo na kami po ay sama-samang mag-aaral po ng salita. Lord, ang dalangin po namin, kayo po ang gumabay po sa amin. Hiling po namin, bigyan niyo po kami kung saan po ang aming mga spiritual na pangunawa at banal na spirito. Hiling po namin na nawa kayo po ang magsilbing tagapagsalita po namin sa umaga po. Bigyan niyo po kami ng isang simpleng mensahe na amin po maiintindihan at amin po mailalapat sa buhay po namin. Ito po ang panalangin namin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. So God's given key to victory. So muna pong bago po tayo pag-aralan po itong God's given key to victory, gusto ko pag-aralan po natin yung tinatawag na some biblical truths about spiritual warfare. Napakahalaga po talaga nito. No? Kasi pag tayo po ay dadako po talaga sa ating pagdigma, kinakailangan meron po tayong idea. Meron po akong mga nakita mga bagay po dito. Una,
We are in a constant battle. Tayo po ay patuloy. Pag sinabi kasing constant, talagang patuloy, palagi, hindi nagmimintis. Minsan niya ang Iran at Amerika, buti pa sila, may ceasefire. Pero sa buhay pananampalataya po natin, talagang patuloy po yung pagkipaglaban. At tingnan po natin, sa ating pong buhay pananampalataya, meron po tayong tatlong bagay na nakalaban eh. Ang una po natin kalaban po natin yung ating pong old nature. Naniniwala po ba kayo na kahit tayo po ay mananampalataya, nandun pa rin po yung ating pong lumang pagkatao? Minsan nga, pagka ito lagi natin pinapakain, lumalakas ito, natatalo po yung ating pong bagong pagkatao. Isa pa rin, yung world system, yung pong hatak ng sanlibutan. Makikita po talaga natin yung ating old nature, yung hatak ng sanlibutan, at higit sa lahat, yung ating pong kaaway na si Satanas. So makita po natin dito, ito pong tatlong ito, ang lagi po lagi pong umaatake po talaga sa atin. So we are in a constant battle. Sabi rin po sa 1 Peter chapter 5, sabi, 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, sabi diyan, be sober, be vigilant, because your adversary, so may kalaban talaga tayo, your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he might devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same suffering are experienced by the brotherhood in the world. So tandaan po natin, sabi po dyan, ang kaaway daw po natin ay katulad po ng leon na umaaligid at mahahanap ng masisila. So we are in a constant battle. Pangalawang bagay po na dapat po natin maunawaan, we cannot able to defeat him in our own strength. Naniniwala po ba kayo doon? Ang diablo po, hindi po natin siya kakayanin sa ating pong sariling lakas. Sabi nga, hindi talaga natin kaya kasi buhat pa lamang Eva at Adam, nanulokso na siya. Napakahaba na po ng kanya pong experience. At napakarami na rin po niya na napabagsak na pangamano ng palataya. Sabi nga po dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, sabi po diyan, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So makikita po talaga natin, ang ating pong kalaban ay hindi po basta-basta. Hindi po siya makapangyarihan, pero siya po ay meron pong kapangyarihan. Amen po yun mga kapatid. Kayo po ba nandiyan po mga kapatid? Tinignan po ito, tinignan ko po, ilan sa mga kaya pong gawin talaga ng kaaway. Una, nakita ko po dito, no, para makita lang natin kung ano po yung kanya pong kapabilidad. Number one, he has an authority over the things of this world. Alala niyo po ang Panginoong Yesus na siya po itinutokso, sabi ng Satanas, sambahin mo ko at ibibigay ko sa iyo yung lahat ng mga ito. No? Alam niyo po, ang diablo hindi siya nagsisinungaling. Kaya niya, kasi alam niyo po, no ang tao nilika, nasa kanya po yung dominion, di ba? Pero ang tao po ay nahulog sa pagkakasala, ang dominion napunta sa kaaway. Kaya minsan makikita po natin, ang diablo meron talagang kakaya na magbigay ng mga bagay na material. Meron nga po ba mga chismis na, meron daw po mga rockstar na talaga nagbibigay po talaga ng kanilang kaluluwa. Isinasanda nila ang kanilang kaluluwa para sa kanila po mga kasikatan. So, the devil, he has an authority over the things of this world. Number two, nakita ko po dito, he can blind the minds of the unbelievers. Isang kahit kung tao ito, sineshare mo, bakit ganun? Ang liwanag naman ang sinasabi ng salita ng Diyos, pero parang bakit hindi nila maintindihan? Kaya minsan maganda po, pag tayo po ay nagsishare po ng gas, talagang nire-review muna natin yung lahat ng mga espiritu na pwede pong bumulag talaga sa kanila. Isa pa rin, he can inflict sickness. Alam niyo po, hindi naman po lahat ng sakit ay galing po talaga sa diablo. Kasi minsan sa atin, mga sakit natin, minsan ito po ay sa sarili natin mga kapabayaan. Pero po mga sickness talaga ang diablo po ang naglalagay. Babasahin nga po natin yung Acts dito ba? At yung Gospel. Meron po mga sakit doon talagang directly, inilagay talaga ng kaaway. So he can inflict sickness. At kung mapapansin po natin sa buhay ni Job, di ba makita po natin, ang diablo talaga ang naglagay. Isa pa rin, he can disguise himself as an angel of light and create a fake miracles. Kaya hindi po porkit nagsasalita ng salita ng Diyos, sa Diyos na. Dapat talagang sinasalisip talaga natin. Hindi lang mo yun, tandaan po natin, ito po, dapat natin matandaan, he can influence. Tandaan po natin,
Kapag tayo po ay talagang tunay na mananampalataya, hindi na po tayo kayang maposes ng evil spirit. Pero he can influence us, he can tempt us, and he can deceive. Even the elect nga, pag sabihin ng even the elect, pati yung mga mananampalataya, pati yung mga leaders niya, kaya talagang pabagsakin. So tandaan po natin, we cannot be able to defeat him in our own strength. Tandaan po natin yun. Isa pa rin po na gusto kong tandaan po natin, pangatlo po na nakita ko po dito, we can experience to be attacked in different ways. Alam niyo po siguro, isa po siguro sa mga makikita po nating katangian po talaga ng Diablo, siya po ay napakasipag. Hindi siya tumitigil, talagang very constant, hindi siya madali po mag-give up. Pansinin niyo po, ito wala po sa outline niya. Nung ang Panginoon po ay tinutokso, di ba? Ang Panginoon po ay nag-fasting po ng 40 days and 40 nights. Meron po mga nakita nila mga bagay po doon na pwede po natin magsilbing kung paano po umaatake po ang kaway. Isa po sa mga nakita ko po doon, Jesus, He is isolated. Di ba? Nag-iisa lang po siya. Mapapansin po natin, ang Diablo, isa po sa mga inaantay po talaga ng Diablo pag tayo po ay nag-iisa. Hindi lamang po yun, pag tayo po ay talagang malayo sa Diyos, malayo sa mga kapatiran. Kaya nga po, very disadvantageous pagka isang mananampalataya ay malayo. Inilalayo niya yung kanyang sarili sa mga kapatiran. Talagang doon ka talaga aatakihin talaga ng kaaway. So yun po, nakita ko po, Jesus, He is isolated. Pangalawa nakita ko po, He is in a weak condition. Ang Panginoon ba may weakness? Alam niyo po, ang Panginoon, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nung siya po ay nagkatawang tao, nararanasan niya rin po yung nararanasan natin. Nagugutom, napapagod, at naniniwala po kasi siya po ay nag-aayuno po ng 40 days and 40 nights. At naniniwala po ko during those time, mahina yung kanya pong, siguro malakas yung kanyang spirito, pero mahina yung kanyang physical. So makikita din po natin doon, ang isa rin pong inaantay po talaga ng kaaway para tayo ay atake sa panahon na tayo po ay nanghihina. Hindi pa ba kayo mga sa panahon na ito nanghihina, ito talaga, ito na yung pagkakataon po para siya po ay aking atakihin. So he is isolated, he is in a weak condition. Pangatlo po, he is in need. Ano po ba yung kanya pangangailangan during those times? Siyempre, pagkain, tubig. Di ba minsan ganun din po ang atake po ng kaaway po sa atin? Sa panahon na tayo po ay may pangangailangan. Doon siya nagbibigay ng marami mga, ito pwede mong gawin, ito ang mga pwede mong mga pagpipilian. Doon po nagbibigay talaga ang kaaway. Sa panahon na tayo po ay may pangangailangan, doon po nagbibigay ang kaaway ng mga suggestions. Isa pa rin, he is in the point of decision making. Di ba? Siya po ay pipili ng pipili po siya ng 12 alagad. Di ba ganun din po ang timing din po ng kaaway? Sa panahon na tayo po ay gagawa ng desisyon, ang Diablo nagpipili po yan ng ilang mga suggestion po sa atin. At sa pa rin po yan, he is determined to fulfill the will of his Father. Ibig sabihin lamang po nito, sa ating pa bilang mga manampalataya, pag tayo po ay nagtalaga na po ng ating pong sarili, Lord, ako'y maglilingkod talaga sa iyo. Asahan po natin, yung pong atake po talaga ng kaaway ay talagang mararanasan po natin. So tandaan po na, we can experience to be attacked. Tandaan po, very interesting po ito. Sabi po dito sa Luke chapter verse 13 sa Good News Bible, sabi po dyan, when the devil finished tempting, kasi ang Diablo hindi siya nagtagumpay sa Panginoon. Sabi dyan, when the devil finished tempting Jesus in every way, lahat na ng parang ginawa niya. He left him for a while. Iniwanan niya ang Panginoon sumandali. Mas maganda po dito po sa Easy English Translation Bible. Sabi diyan, in those days the devil tried to make Jesus do many wrong things. When he had finished this, he left Jesus alone. He waited for another chance. Kaya nga sabi ko kanina, ang Diablo, hindi siya madali mag-give up. Lalo na pag tayo po talaga ay determinado sumunod talaga sa Panginoon, gagawin niya yung lahat ng kanya pong magagawa para po tayo ay kanyang pigilan, para po tayo ay kanya pong papagsakin. So we can experience to be attacked in different ways. Pero ito po isa sa mga bagay na maganda po, na dapat po natin, bagamat ang Diablo po ay meron siyang kapangyarihan, but we can only overcome him by the blood of the Lamb.
Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Na bagamat ang diablo po, siya po ay may kakayanan, pero ang Diyos po ang higit na mas makapangyarihan. Sabi po dyan, sa Luke chapter 10 verse 19, ang ganda po nito, no? Gusto kong pagbuli-bulayan po natin dito. Sabi dyan, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all. Hindi po sinabi dyan na some, di ba? Hindi po sinabi dyan na to overcome most of them. Hindi. Sabi po dyan, to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. Tandaan po natin, ang diablo, bagaman siya po ay may kakayanan na manakit, pero yun po ay sa kapahintulatan pa rin po ng Panginoon. Hindi niya iaalaw na tayo po ay basta-basta gagalawin ng kaaway. Maliban at para ba yung kay Job, di po ba? Bagamat nais po talaga ng diablo na talagang wasakin talaga si Job. Pero sabi ng diablo, hindi. Sabihin eh, may limitasyon. Tandaan din po natin, sabi po dyan, dear young friends, you belong to God and you have already won your fight with those who are against Christ. Because there is someone in your heart who is stronger than any evil in this wicked world. Sabi diyan, greater is He that in us, that in Him, that in the world. Sabi, mas dakila, mas makapangyarihan yung nasa atin kaysa sa kanya na nasa libutan. Kaya tandaan po natin, ang mga masasamang espiritu, hindi niya tayo kayang i-possess. Kaya niya lang tayong i-oppress, kaya niya tayong impluensyahan, pero hindi niya po tayo kayang. Hindi pa ba kayo mga kapatid? So tandaan po natin, ito po yung ilang mga katotohanan. Ngayon tuloy po tayo. Sabi po sa text na binasa po natin, sabi diyan, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Grieve, mourn, and wail, change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Dito po sa mga talatang ito, meron po tayo makikita ilang mga spiritual principles na pwede po natin matutunan. The order of victory. Ang unang-una po nakita ko po dito, para mapagtagumpayan po natin ang kaaway, tinatawag na come with submission. Sabihin nga po natin, come with submission. Dapat daw po tayong lumapit ng may pagpapakumbaba. Dito po sa sa James chapter 4 verse 7. Sabi po diyan, nakita niyo po ba? Submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Pansinin po niyo yung mga talatang ito. Hindi po sinabi diyan na resist the devil kagad. Di po ba? Napansin niyo po, submit yourself to God, then to God. Resist the devil. Saka pa lamang i-resist po ng kaaway. Kapag ka nasimulan po natin i-resist kaagad ng kaaway, at hindi naman po ang buhay po natin ay hindi po nakasakop talaga sa Panginoon, wala pong mangyayari. Nalala ko po sa Bible, sa Acts yata yun. Ilan niyo po ba yung sons of Zebedeus? Ito po mga tao ito, nakita po nila, itong si Paul and Silas, nagpapalayas ng masasamang espiritu sa pangalan ng Panginoong Yesus. So na-amaze talaga sila. Ang ginawa nila, nung meron po inaalihan ng masamang espiritu, ang sabi ng sons of Zebedee, pinapalayas kita masamang espiritu sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Sabi ng diablo sa kanila, sabi ng masamang espiritu, si Jesus nakikilala ko eh. Si Pablo nakikilala ko, pero kayo, hindi ko kayo nakikilala, kaya ginawa mo ng masamang espiritu, talagang pinagbubog talaga sila eh. So, ibig sabihin lamang po nito, pwede lamang po talaga natin gamitin yung authority ng in the name of Jesus. Kapag ang buhay po talaga natin ay talagang nakasurrender, nakasuko talaga sa Panginoon. Amen mo yung mga kapatid. So, come with submission. Ano po bang sabihin ng submission? It means an act of trust. Pag sinabi po submission, talagang, minsan kasi diba sa isipan natin, meron tayo parang gustong gawin eh. Pero pag sinabing submission, Lord, bahala ka na. Ikaw, nagtitiwala talaga ako sa'yo. Sabi niya, a total dependency and acknowledgement of God's authority. So, unang-una pong hakbang para mapagtagumpayan po talaga natin ang kaaway is to come with submission. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, kumusta na po ba ang buhay po natin? Ang ating pong paumbuhay ay meron po bang pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon? Ang ating pong buhay ay meron po bang pagpapasakop sa Panginoon? Ina-acknowledge po ba natin yung total
God's authority ang buhay po natin. Alam niyo po, tandaan po natin po ito. Kapag ang buhay po natin ay wala pong pagpapasakop sa kapangyarihan po ng Panginoon, kahit anong Jesus name ang gawin po natin. Hindi po natin kaya palayasin po ang masasamang espiritu. Kinakailangan po ang buhay po talaga natin ay nakapailalim sa kapangyarihan po ng Panginoon. So, come with submission. Pangalawang bagay po, para tayo po ay makuha po talaga natin yung susi na pagkatagumpay, yung tinatawag na conquer Satan. Yan, ito yung tinatapak-tapakan na. Sabi po dyan, basahin din po natin muli ang talata, sabi po sa James 4:7, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. So inuutusan po talaga tayo ng labanan talaga ang kaaway. Kapag na-isubmit na natin ang ating pong sarili sa kapangyarihan ng Panginoon, doon pa lamang natin pwedeng i-resist ang kaaway. Minsan paano natin pwedeng i-resist? Meron po akong nadinig na message, no? Meron po akong nakita nga ilang mga paraanan para i-resist po natin ang kaaway. Isa po sa mga paraan, yung tinatawag na by rebuking him. Pag sinabing rebuke, di ba, ang job na minsan may inuudyok sa atin, di ba? Gawin mo yan. Ito mas maganda. Isa sa mga pwede natin gawin is to rebuke. Sasawayin po talaga natin para yung ginawa talaga ng Panginoong Yesus. Kasi nagkasuggest siya eh. Ang ginawa ng Panginoon, i-rebuke. Isang paraan po, para malabanan po talaga natin ang kaaway sa pamamagitan ng pagre-rebuke po sa Kanya. Pangalawang bagay po, ito nakita ko lang ganda. Sabi diyan, by renouncing Him. Ano naman po pagkakaiba ng rebuking sa renouncing? Pag sinabi kasing rebuking, meron pa lamang siyang isinasadya sa atin eh. Pero pag sinabing renouncing, para ang diablo, parang hindi naman nakapasok, parang naka-influensya na sa atin. Like for example, pagka tayo po ay meron na tinatawag na meron spirit of unforgiveness, spirit of pride, spirit of lust. Kapag ang mga ito ay talagang umukubabaw na sa atin, nakaka-influensya na sa atin, isa po sa mga dapat natin gawin is to renounce. Ang mahirap nga po dito, alam mo, sa mga pinakamahirap nakita ko dito, tinatawag ng witchcraft. Yung may mga talagang witchcraft talaga, napakatitindi mga espiritu po na talagang nakakapit po talaga yun. Talagang, yung kinakailangan ito po ay inire-renounce po talaga natin. So by rebuking Him, by renouncing Him, ito po, ang ganda po dito, by reversing His intention. Ano pong ibig sabihin itong by reversing His intention? Halimbawa, ang diablo, sinasabing, magalit ka. Ang ginagawa mo, lalo ko nagiging mapagmahal. Pag sinabing, sige, maging marapit ka, bakit ka magbibigay? Ang ginagawa mo, nire-reverse mo siya, lalo ko nagiging mapagbigay. Pag sinasabing mo, malungkot ka, sasabihin mo naman, lalo akong magsasaya. Sabihin, nire-reverse mo yung kanya pong mga ginagawa. So, dapat, we must conquer Satan. Ito po mga tatlong ito ang mga bagay na pwede po natin gawin. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, kapag ka po ba ang diablo umaatake, ano po ba ginagawa po natin? Nagbasa na walang kibo? Pero yung iba, alis niya. Sige, pag di ka umalis, minsan gano'n, napakalambing. Kaya hindi umaalis, napakalambing nung hindi yun talagang, dapat pag tayo po ay talagang nagre-rebuke, talagang sa pangalan ng Panginoong Yesus lumayas ka, dapat gano'n. Hindi yung, sige, pag hindi ka umalis, ako aalis. Gano'n, no? So, kinakailangan, we must conquer. We must conquer Satan. Tandaan po natin, sabi nga, tayo po ay nakikipaglaban, hindi po para manalo eh. Tayo po ay nakikipaglaban sapagkat tayo po ay panalo na. We are defending champions sa pangalan po ng Panginoon Jesus. So we must conquer Satan. Isa pa rin po sa mga dapat po natin gawin para mapagtagumpayan po natin ang kaaway, yung tinatawag na confront ourselves. Minsan na nakakapagtaka, di ba? Sabi nga, greater is He that in us that in Him but in the... Pero ang tanong po dito, bakit gano'n? Parang napakadali kong madala. Bakit kung talagang totoo na greater is He na nasa akin, bakit napakadali kong magalit, napakadali kong madala ng... Isa po sa mga... Baka meron tayong tinatawag na undealt sin eh. Sabi nga po dito, no? Sabi po dyan sa James chapter 4 verse 8 and 9, sabi po dyan, wash your hands, you sinners, and purify your heart,
You double-minded, grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Minsan po, kaya po madali po maka-influensya po ang kaaway po sa atin. Meron po siyang mga hold eh. Meron siyang mga parang open doors sa buhay natin. Ewan ko nakikita na po kayo ng sa probinsya, meron tinatawag na yung baboy na biik. Nilalagyan po yan ng nilalagyan po yan ng parang sebo. Tapos ang gagawin ng mga tao, kung sino makahuli ng baboy na yon, panalo. Eh, hindi ang problema, may sebo. Ang hirap pagka ginanon mo. Pero subukan niyo po na yung baboy na yun, eh meron pong may tali, may hold. Napakadali. No? Napakadali. Alam niyo po sa buhay po natin, parang ganun eh. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Pero minsan, sa buhay po natin, mayroong mga hold ang kaaway, may mga strongholds. May mga tinatawag na opening doors, may mga landing pad ang diablo sa buhay po natin. Ano po itong mga landing pad na ito? Tulad po yung tinatawag na spirit of unforgiveness, spirit of lust, spirit of materialism. And kinakailangan po talaga yung tinatawag na undealt, unconfessed sins. Alala niyo po si David, di ba, nung siya po inagkasala sa Panginoon? Hindi lang siya basta nagkasala. Di ba, doon wala po yung galak sa kanya pong puso. Hindi lang po siya basta nagkasala. Ang nangyari po sa kanya, pinatagal niya. Pinatagal niya yung kasalanan sa kanya pong puso. At ito po ay, hindi niya po talaga ikinokompres sa harap ng Panginoon. Kaya, dahil hindi niya kinokompot, gumamit na po ang Panginoon ang magkokompron po talaga sa kanya. So napakahalaga po na kailangan tayo po ay magsaliksik. Sabi nga po dyan, wash your hands, you sinners. Meron nga po isang pastor na nagsabi, di ba itinataas po natin ang ating kamay sa pagpupuri sa Panginoon? Di ba inililihans natin yung ating kamay doon sa mga kapatiran? Ang tanong po dito, kumusta na po ba yung kamay natin? Baka ito po ay punong-puno ng kadumihan. Baka ito po ay punong-puno ng kasalanan. Kaya kinakailangan, bago tayo tumaas talaga ng kamay, bago tayo mag-lihans, let's make sure na yung kamay po talaga natin ay malinis sa harap talaga ng Panginoon. Sabi nga, and purify your heart, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to joy. Sa salitang kanto ngayon, kinakailangan tayo po ay manalangin muna. Bago tayo tumirado sa iba, sabi nga doon, search siyasatin niyo po ang aking pong puso. Minsan, mabilis po sa atin ang di po ba? Mabilis po sa atin ang mamuna, pero dapat we must confront. Dapat hindi po natin nabibigyan ng pagkakataon talaga ng diablo. Diba sabi sa Bible, huwag niyong bibigyan ng pagkakataon ng diablo sa buhay po natin. So, confront ourselves. Isa pa rin po na dapat po natin gawin, matapos po natin konfrontahin ang ating pong sarili, is to confess our sins. Napakahalaga po nito. Kasi hindi po sapat na, meron pala akong dumi, okay lang, hindi. Sabi nga po dyan, no? Di ba sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all our unrighteousness. Ang ganda po sa Panginoon, pag tayo po ay humihingi po ng kapatawaran, hindi niya lamang tayo pinapatawad. Nililinis niya po tayo. At hindi niya lamang tayo nililinis, tayo po ay kanya po inire-restore. Sa tao, hindi po ganun, hindi po ba? Isa tayo po, sabi ng Panginoon, forgives. Tayo forgives apat na bigay yung ating pagpapatawad At minsan, pag tayo po ay nagpapatawad, sige, pinapatawad na kita. Pero kay Mario, huwag ka muna papakita sa akin. Hindi po ganun. Sabi ko, dapat sa Panginoon, we must confess our sin. Dapat kung paano po tayo pinapatawad, ganun din ang pagpapatawad natin sa iba. Sabi rin po dyan, ito pong ganun nun. Pero kasi iba nagkasabi na po, hindi niya tayo kayang patawarin ng Panginoon sa laki ng kasalanan ko. Pero pasin niyo po ito. Sabi po dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are scarlet, they shall be white as snow. Though they red as crimson, they shall be wool. Gano'n man daw po kapula ang ating pong mga kasalanan, ay kaya po itong patawarin po sa Panginoon. Meron nga po isa nagsabi, sabi niya, Pastor, para hindi niya tao kayang patawarin ng Lord. Kasi ang kasalanan ko kasi laki ng Titanic. Gando po kalaki yan sa, sabi naman ng paso sa kanya, kung ang kasalanan mo ay kasing laki ng Titanic, ang pagkapatawad ng Panginoon ay kasing laki ng karagatan. Kasi yung Titanic, pag nilagay mo sa karagatan,
Ganun po ang pagkakatawad po ng Panginoon. So, after we confront ourselves, Lord, I confess my sin. Kinakailangan din po, nire-renounce din po natin yung ating po kasalanan. Panghuli po, mag-alas 8 pa lang. Sira po yun. Number 4, and number 5 po na pwede po natin magawa. To key to victory. Isa po ito sa pinakamaganda rin po na come closer to the Savior. Lumapit po talaga. Sabi po dyan, sabi po sa James chapter 4 verse 8, sabi po dyan, come near to God and He will come near to you. Meron po akong dalawang bagay po na bigyan po ng dito, ng emphasis. Number, pag sinabi pong come closer to God, kinakailangan panatiliin po natin na maganda yung ating ugnayan po sa Panginoon. Amen ba yun mga kapatid? Kinakailangan po yung harmonious relationship sa Panginoon. Sa paring pong bagay, pag sinabi pong come near to God, yung pagtayo po, bisan may mga pagkakataon po na ang isang mananampalataya, nadapa, nahulog sa pagkakasala, parang ayaw nang bumalik sa Panginoon. Iyan natin. Hindi po. Dapat tayo po ay lumapit pa rin po sa Panginoon. Parang katulad po ng, ng alibughang anak, di ba? Siya po ilumayo. At ang ganda po doon, araw-araw na lang ang ama talagang lagi po siya nagbabantay sa pagbabalik. At nung bumalik po itong alibughang anak, mapapansin po natin, wala ni isa mang tawag doon. Ikaw kasi kaya ka nagkaganyan. Hindi, walang, pero sa tawag sa Tagalog doon, parang panunumbat yun. Tagalog ako, nawawala din ako. Wala ni isang panunumbat ang ginawa. Talagang pagyakap at restoration. So kahit man tayo po ay magkasala po sa Panginoon, nandun po laan. Kaya kinakailangan come closer to the Savior. Dapat mapanatili po natin na maganda yung ating pong relasyon sa Panginoon at kinakailangan din po na tayo po ay lagi pong nagbabalik po sa Panginoon. Tapos na po ako, Ayan, sabi niya, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I am in you. You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Pag tayo po ay malayo sa Panginoon, wala po. Wala po tayo magagawa kung tayo po ay malayo sa Panginoon. Okay, gusto ko lamang po i-review lang po, the order of victory. Ano po yung una? Ang katandaan po ninyo? Ano po yung una? Ayun. Dahil po ako mag-recap kasi para come with submission. Lumapit po talaga tayo ng may pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Para ma-dipit po natin ang kaaway. Ano po yung pangalawa? Conquer Satan. Ayun, conquer Satan. Kinakailangan nating labanan, i-rebuke. Kailangan natin papagtagumpayan ang kaaway. Pangatlo? Confront ourselves. Confront. Kinakailangan talaga natin, kung pagkasama kinakailangan natin talagang magsuri-suri ng ating pong mga buhay. Ano yung pang-apat? Confess our sins. Confess our sins. Dapat po tayo po ay, panghuli po? Closer to the Savior. Yan, come closer to the Savior. Hindi pong tandaan ito mga CS lang yung kanyang pong isa. So tandaan po natin, tayo po ay nasa pakikipagbakan. At sa conclusion po, gusto ko tandaan po natin ito, sa conclusion po natin. Sabi po dyan, the key to victory depends on our wholehearted humility to the unlimited power of our God Almighty. Are you agree with dito? The key to victory, marami pong key, pero isa sa victory, ang susi po ng pagkatagumpay, depende po sa ating pong taus-pusong pagpapakumbaba sa kapangyarihan, sa unlimited power of our God. Napakahalaga po nito, yung ating pong wholehearted humility. Pangalawa po na conclusion na ginawa ko po dito, victory and power does not come from trying on our own strength, but from positioning ourselves correctly under the covering of God. Napakahalaga po nito, yung tinatawag, hindi lamang yung wholehearted humility, napakahalaga din po yung tinatawag na positioning ourselves correctly. Pag ang buhay po talaga natin ay hindi po ayos sa harap ng Panginoon, asahan po natin, hindi po tayo makakapambuhay na may katagumpayan. Amen ba yun mga kapatid? Tayo lahat, ito mayo.
Meron po ba kayo nakuha? Meron po ba kayo natutunan? Ayan, Ha? super. Tandaan po natin, meron po tayong pagbaka. At napakahalaga po talaga ng, ng wholehearted humility. At napakahalaga din po ng positioning ourselves correctly. Meron po tayong inaawit po dito na nanunumbalik. Alam niyo po, isang paraan po ng pagpapakumbaba. Isang paraan po ng positioning ourselves sa ating pong Panginoon. Tinatawag na panunumbalik po talaga sa Panginoon. Alam niyo po, hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung nasaan na po tayo sa ating pong buhay spiritual. Hindi ko po alam kung tayo po ba ay malayo, malamig. Pero napakahalaga po na tayo po ay isang paraan para tayo ay maging matagumpay. E kinakailangan i-position po natin ang ating pong sarili sa harap ng Panginoon. Pwede tayo manalangin po sandali? Thank you Lord. Thank you Lord God. Hallelujah. Purihin ang inyong pong banal na pangalan ng Diyos. Hallelujah. Aming Ama sa langit sa pangalan po ng aming po Panginoon Jesus. Lord, salamat po sa mensahe na binigay niyo po sa amin. Na bagamat kami po ay nasa labanan at hindi po basta-basta Panginoon ang aming pong kaaway. Pero isa po sa mga ipinagpapasalamat po namin, meron kaming isang Diyos na makapangyarihan na nagtagumpay para sa amin, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, pakasaliksikin niyo po ang aming po mga puso. Kung nasa na po ba kami, ang dalangin po namin, O Lord, sa umaga po ito, kung meron kami nakikita ka namang bagay na nagiging sagabal upang ang aming pong puso ay hindi po magkaroon po ng pagkapakumbaba po sa inyo. We ask, Father God, for your forgiveness, O God. Linisin niyo po kami, Panginoon. At inihiling po namin, Panginoon, nawa sa pag-awit po namin ng awitin po ito. Kami po ay patuloy na manumpalag sa iyong pagkanaman. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah.
ay sa gitna po ng labanan, Panginoon. Lord, I pray na sa iyong kapangyarihan, Panginoon, sa iyong lakas, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na maging masagana po ang inyong kapangyarihan, ang inyong kalakasan, sa kanila, Panginoon. Ang aming pong panalangin, ano po mga laban na kanila pong ginagawa po itong Diyos. Dinadaanan sa mga pagkakataong ito, maranasan po nila lakas, maranasan po nila ang kapangyarihan na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Na noong gabi ang pinagkanulo ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat, tinabihan niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos silang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito ang bagong kasundo ang pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inumin ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagbalik. Tayo po'y manalangin, tayo po'y maghanda po ng ating pong sarili sa pagtanggap po ng simbolo po ng tinapay at inumin. Aming Ama sa langit, sa pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay niyo po sa amin ng inyong anak na si Jesu Cristo. At sa inyo po, Jesu Cristo, nagpapasalamat din po kami sapagkat hindi mo po ipinagkait ang inyo pong buhay sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin na sa aming pagtanggap ng simbolong ito ng iyong katawan at dugo, pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Kung meron kayong nakikita anumang bahid ng karumihan sa amin, ito po inihingi po namin ng kapatawaran. Gawin niyo po kaming karapat-dapat tumanggap ng mga simbolong ito ng inyong pong pag-ibig at pagpapala. At dalangin din po namin na maging makabuluhan ang pagtanggap po namin ng mga ito. Ito po ang panalangin namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Sige po, bigyan natin yung distribute.
Panginoon, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo ay manalangin, Panginoong Yesus, inaalala namin ang dakilang bagay na ginawa ninyo. Lahat ng hirap at pagkapasakit, lalo na sa kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Binayaran mo ito para kami ay mapawalang sala at hindi na paparusahan. Sa mga sandali nito, walang hanggan ang aming pagpapasalamat, hindi lamang sa kapatawaran, kundi maging sa kalinisan na ang aming mga karamdaman. Sabay-sabay po natin kainin ang tinatawag. Muling sinabi ng Panginoon, pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito, ang bagong kasundo, pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinom kayo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya manalangin, salamat Panginoon sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pagtigis ng inyong dugo, hindi lamang kami napatawad sa kasalanan, kundi kami nakalaya sa tanikala ng sumpa, sakit at karamdaman. Kaya muli, taos-puso ang aming pagkapasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa. Sabay-sabay po natin namin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat kung kumakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ala-ala at tapos ang sugod na sa kanyang muling pagbabalik. Ang Diyos po ang sa Ganyan po tayo po. Good morning po sa lahat. So, dadako po tayo sa part na importante sa Christianity, giving. Giving is important because we put our love first to God before the love of money. Giving is an act of faith and obedience to show that we trust God with our finances. So, noong unang panahon po, ang ginagawa po ng ang sukat po ng kayamanan noong unang panahon is cattle, yung kung gaano karami na sheep o baka or kambing, sa kanila kayamanan na po yun. Pero ngayon, kung i-adjust po natin sa time natin ngayon, kung isa-isa tayo magdala ng baka dito, sheep, siguro punong-puno na po tayo dito. At kanya-kanya po maghahandog ng baka o sheep or kambing. Pero ngayon, ano po ang fruit ng labor natin? Di ba po, yung money? So, yung po hinahandog po natin ngayong araw na ito, in our modern times, is the money. Nakasulat po sa Matthew chapter 6, verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So, sa 1 Timothy chapter 6, nakasulat, the love of money is the root of all sorts of evil. And because of their love for money, ano po nangyari? Iba pumapatay, iba nananakaw. Sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kung wala pa tayong kapasidad na galing sa Diyos, kung wala po tayong strength, kung wala po tayong kalusugan, we cannot produce wealth. Okay? So giving tithes and offering remind us that we don't own anything. Everything belongs to the Lord. Okay? So, yung wealth na nasa atin, we are only steward. So, God entrusts us with the money to use it to expand the kingdom of God and for His glory. Ano po tinuturo sa atin ni God in giving? God is teaching us to guard our heart away from materialism to a God-centered life. Ibig sabihin, huwag tayo masyadong after the material, after money. Okay? So, sa masusulat po sa Matthew chapter 6, verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Giving tithes and offering puts our love for God before our worldly wealth and shows that our heart is always with Him. If we invest, for example, in stock market, ano pong gagawin natin every morning? To-check po natin ang stock market. Okay? Kesa, kausapin po natin si God and mag-pray tayo kay God. So ngayon, if your heart will always pursue what you value as your treasure, ulitin ko, for your heart will always pursue
what you value as your treasure. Kainin? Yan po. Tayo po humahabol sa pera, pero yung pera hindi humahabol sa atin. Madalas po ang tao naghahanap ng pera. Okay? Swerte nga yung money kasi lagi may tao. Pero yung tao walang money, di ba po? Ganun po lagi. Pero ang gusto ni Lord, we have to keep Him always the center in our finance. God is always after our heart. And when we give, it shows that we value and treasure Him. God wants to know that we put Him as a top priority and that we love and honor Him above all else. When we give, it shows our obedience and loyalty to the Lord. And in return, anong ginagawa ni Lord? He blesses us. God is not blessing us because we give money. God is blessing us because of our obedience and our faith and trust that is put to Him. Yun po ng reason why God is blessing us. Amen po ba? Are we ready to give to God? Amen! Okay, let us pray. Thank you, Lord, sa itong pagkakataon na binigay niyo sa amin to give with a cheerful heart, O Lord. Thank you, Lord, for the capacity, the ability that you're giving us to have wealth, O Lord. Thank you, and everything we have belongs to you, and we give it to you, back to you, all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.
So we have the church activity here. So every week we have midweek online service on Zoom. And everybody are welcome. It's from 8 p.m. to 9 p.m. every Wednesday. And every Friday is from 8 p.m. to 9 p.m. online Zoom prayer meeting. And every Sunday we're here to gather for praise and worship service from 10 a.m. to 12. So, and everybody are welcome. And each one is welcome to join us. And each one bring one, each one teach one. So, next Sunday po, meron tayong grouping after the teaching. Ngayon lang po wala kasi. We have the eating fellowship. Okay? So, let's proceed to our victory song. I would like to thank you, Pastor Salo, Mylino, and Mylina, Pastor Becky, and the brethren of GGCI, Jesus Christ Church International. It's a huge blessing to be here. And I'm glad to see all of you that I can't believe that after almost 20 years, we didn't have fellowship. But we are working the same, the works of the Lord. And I believe that it's God's divine appointment that God directed my steps to be here in Nice. But it was concert actually. And suddenly Pastor is opening the opportunity and like I hope are you there in the concert? Oh, great. So it was great, right? It's fun. It's good to work together in unity. And here we are. We are supporting you. We are here for you. The Bible said, it's the word of God for all of us. In Colossians chapter 1, 9 to 10, pwede ilagay natin sa PowerPoint. Colossians chapter 1, verse 9 to 10. And then yung 1 Corinthians chapter 12, verse 25, 26, and 27. And then John 13, 35. Yeah. So before we going to sing, we're going to bless you as well. A word of exhortation that what build the church is love. And if one member suffer, we are here to not to add the suffering. Okay? We are here to encourage, to strengthen one another in the love of God. The Bible said that love build the church, love build the house of the Lord. And even to the family, husband, love your wife. Okay? And then submit to your husband, wife. And Pastor Nori talks about submission. It is a blessing to submit and submit to the authority of the Lord. And the Bible said that the greatest command is about love. And John 13:35 says that we are known by the world because of our love. Tayo ay mapagmahal. Mahalin natin ang iglesia, mahalin natin ang ating pastor, mahalin natin ang brethren in Christ. Amen? So, we are called to love one another. Is it great that the greatest command of God's children is to love one another? It is beautiful, it is edifying na magmahalan ang anak ng Diyos. Amen? Because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, so tayo rin ay mapupuno ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. So, anyway, that's the word of God. It's about love. Love edify the body. Sabi ni Lord, there's only one body. Hindi siya bodies of Christ, but body of Christ. And each has different members. So, kaya ang church po ay unique. There is unity in the diversity. Because each church has its own gifting. And we are here like to supplement each other. Amen? Dahil binigyan ni Lord lahat ng gift sa isang church. That's why we need one another and love one another. The purpose of the gifting is to help one another, to encourage one another, not to compete, we are not here to compete. Amen? We are here to worship the Lord. And we are here because we have the passion to worship God
of Christ. That's why being here is a courage. It is a courage, and it's also obedience, and it's beautiful to obey and to submit. And above all, if there's one word that I'm going to leave you, remember the word love. Love edify. Build the church, the family, and it build one another. So mahalin natin, yakapin ang bawat isa. And the glow stick of that love is forgiveness. We forgive one another. We give allowance to the offense of others. There is no perfect church leaders. Amen? We make mistakes because we are all product of God's grace. None of us are born perfect. We are born and we need the grace of God. Hallelujah. So we're going to worship the Lord holy forever. We're going to just worship Him. Be lifted up. Let His name be lifted up in our lives to all of us. And if you would like to sing with us, you are free. You are free to sing with us. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. All generations, angels, all creations bow to worship you and declare that our God is holy forever. You are holy. You are holy God. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and again, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high,
every name. And that's why your name is Jesus Christ Church International. Let's lift up the name of Jesus. Church, please stand up for our victory song. And can we please continue to worship our Lord Jesus Christ? Amen. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa
kaayusan at katagumpayan po ng gawain po sa umaga pong ito, Panginoon. Nawa kayo po ang siyang patuloy na lugod, naway patuloy namin na ibigay po sa inyong pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa lahat ng mga taong ginamit nyo sa worship team, O God. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga pagkapagal na ibinigay para kami po ipangunahan sa pagsamba. Sa lahat ng mga tumayo sa harapan, maging sa mga nagturo sa mga bata, Panginoon. Sa lahat po, sa bawat isa po sa amin na ginamit nyo po sa umaga po ito. Salamat po, isang napakalaking pribilehiyo po para sa bawat isa po sa amin ang tumayo po sa iyong harapan. Kaya Panginoon, nawa kayo po ang siyang nabigyan namin sapagkat wala pong ibang karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba kundi po kayo, Panginoon. So umaga pong ito, hinihiling po namin ang iyong patuloy na pagsama po sa amin. Especially po sa susunod na linggong ito na darating, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pangunguna, ang iyong patuloy na pag-iingat, ang iyong patuloy na pagkabay ang lagi pong sumaamin, Panginoon. Lord, sa iyo po namin isinasubmit ang aming pong mga sarili, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay na gagawin po namin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, upang kami po ay maging pagpapala din. Pwede po natin itaas ang ating mga kamay sa harap po ng Panginoon. Lord, sa pamamagitan po ng biyaya niyo, Panginoon, sa pamamagitan po ng authority na ibinigay po sa amin bilang mga pastor, tanggapin niyo po ang masaganang pagpapala ng Panginoong Hesus sa lahat ng aspeto po ng inyo pong buhay. Tanggapin niyo rin po ang hindi nagmamali na pag-ibig ng ating Diyos na masalangit. At sa umaga pong ito, sumain niyo rin po ang lakas, ang kapangyarihan, ang pangunguna at ang direksyon na nanggagaling po sa Banal na Espiritu. Ito po ang panalangin namin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.